Mula sa pagiging isa sa pinakamapanganib na power forward ng Alaska Aces, 2 beses na PBA champion, at kilala bilang The Muscle Man, biglang hindi na regular na nakikita si Vic Manuel sa PBA. Maraming fans ang nagtanong, naubos na ba ang lakas niya? Hindi na ba siya gusto ng mga team o may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pag-alis? Sa video na ito, aalamin natin ang totoong nangyari kay Vic Manuel mula sa kanyang pagsisimula peak years sa PBA hanggang sa bagong chapter ng kanyang basketball career. Bago natin pag-usapan ang pag-alis niya sa PBA, balikan muna natin ang kanyang simula. Lumaki si Vic Manuel sa Licab, Nueva Ecija, kung saan nahasa siya sa mga lokal na liga at intertown tournaments. Hindi siya dumaan sa UAAP o NCAA spotlight, pero dun niya nabuo ang kanyang tapang, lakas at pisikal na laro. Pagdating sa Maynila, naglaro siya para sa PSPA. Dito mas nakita ang kanyang husay sa poste, footwork at pag-score laban sa mas matatangkad na kalaban. Mula PSBA, dumaan siya sa PBL at PBA D-League bago tuluyang mapansin ng PBA Scouts. Noong 2012 PBA Draft, napili si Vic Manuel sa first round. Hindi agad naging madali ang kanyang adjustment sa professional basketball. Kailangan niyang makibagay sa bilis ng laro, mas komplikadong sistema at mas malalaking kalaban. Pero habang tumatagal, nakita ng mga coach at fans ang halaga niya. Hindi siya ang pinakamataas na big man sa liga, pero napakalakas niya. Hindi siya ang pinakamabilis, pero marunong siyang gumamit ng katawan, pumili ng anggulo at gumawa ng paraan para makakuha ng puntos. Naglaro siya sa ilang koponan, pero sa Alaska Aces siya tunay na nakilala. Sa Alaska, naging mahalagang bahagi siya ng opensa at physical identity ng team. Kapag kailangan ng post-up scorer, rebounder o player na kayang tumanggap ng contact. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Vic Manuel ang isa sa maaasahan. Dito rin tuluyang tumatak ang bansag na The Muscle Man. Bagay na bagay ang bansag sa kanya dahil sa paraan niya ng paglalaro. Kahit hindi siya kasing tangkad ng ibang centers at imports, kaya niyang makipagbanggaan at makakuha ng pwesto sa ilalim. Marunong siyang gumamit ng katawan, may matibay na balance at hindi madaling matulak. Kaya niyang umatake gamit ang drop step, hook shot, turnaround jumper at power move papunta sa ring. Kapag naman bumaba ang depensa, kaya niyang tumira mula sa mid-range. Ito ang dahilan kung bakit mahirap siyang bantayan. Hindi sapat na matangkad ang defender. Kailangan ding malakas, disiplinado at marunong bumasa ng kanyang galaw. Bukod sa scoring, kilala rin siya sa paggawa ng mga bagay na hindi laging nakikita sa score sheet. Kumukuha siya ng offensive rebounds, gumagawa ng screens, nakikipagbalyahan sa ilalim, at nagbibigay ng physical presence sa depensa. Sa panahon niya sa Alaska, naging bahagi siya ng maraming malalaking laro at playoff battles laban sa San Miguel, Magnolia, TNT, at Rain or Shine. Madalas siyang makatapat sa ilan sa pinakamahuhusay na big men sa PBA gaya nina June Marfajardo, Arwin Santos, Mark Pingris at Ranidel de Ocampo. Hindi madaling makipagsabayan sa mga ganitong pangalan pero hindi umatras si Vic Manuel. Sa halip, ginamit niya ang kanyang lakas, footwork at basketball IQ para makalaban. Noong 2018, isa ito sa pinakamagandang panahon ng kanyang PBA career. Nagkaroon siya ng maraming malalakas na laro at naging isa sa pinakamahalagang scorers ng Alaska. Kahit galing sa bench sa ilang pagkakataon, kaya niyang baguhin ang takbo ng laro. May mga laban na siya ang bumubuhat sa opensa at gumagawa ng mahahalagang puntos sa fourth quarter. Dito napatunayan na hindi lang siya role player, kaya niyang maging pangunahing option kapag kailangan. Pero habang tumatagal ang isang career, natural na nagbabago ang role ng player. Nagkaroon si Vic Manuel ng injuries, trades at pagbabago ng sitwasyon sa mga team na kanyang sinalihan. Para sa isang player na umaasa sa physicality, malaki ang epekto ng injury sa tuhod, binti at overall conditioning. Ang laro niya ay nakabase sa lakas, balance, explosiveness at tibay sa contact. Kaya kapag may physical setback, mas mahirap bumalik sa parehong level. Nagkaroon din siya ng ilang usapin tungkol sa ligang labas at kontrata. May mga pagkakataong napuna siya
dahil sa paglahok sa mga laro sa labas ng PBA nang walang pahintulot. Nagkaroon din ng usapan tungkol sa kanyang pagnanais na umalis sa Alaska at magkaroon ng mas maayos na kontrata. Para sa ilang fans, masakit ito dahil sa Alaska siya nakilala. Pero sa panig ng player, mahalaga rin ang seguridad ng pamilya, haba ng kontrata, playing time at direksyon ng career. Matapos ang Alaska, naglaro si Vic Manuel sa Phoenix, San Miguel, Terra Firma at Converge. Sa San Miguel Beermen, naging bahagi siya ng championship team at nakasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa PBA. Hindi man siya palaging pangunahing scorer tulad noong nasa Alaska siya, mahalaga pa rin ang kanyang experience. Bilang veterano, kaya niyang magbigay ng physicality, leadership at quality minutes. Naging bahagi siya ng 2 PBA championship runs ng San Miguel. Habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang conditioning, recovery at tamang role sa team. Hindi ibig sabihin na kapag nabawasan ang playing time ay wala nang silbi ang player. Nagbabago lang ang pangangailangan ng koponan. May mga team na naghahanap ng mas batang players, mas mabilis na lineup o ibang style ng basketball. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mas limitado ang role ni Vic Manuel sa huling bahagi ng kanyang PBA career. Kaya bakit nga ba siya nawala sa PBA? Ang pinakadiretsong sagot, hindi ito simpleng dahil mahina na siya. Hindi rin ito dahil may malaking iskandalo o pinatalsik siya ng liga. Ang nangyari ay kombinasyon ng pagtatapos ng mga kontrata, pagbabago ng kanyang role bilang veteran, physical demands ng PBA, at paglipat niya sa ibang basketball opportunities. Noong 2025, naglaro si Vic Manuel para sa Pangasinan Heatwaves sa MPBL, bago siya nagkaroon ng maikling pagbabalik sa PBA kasama ang Converge Fiber Xers. Ngayon, naging bahagi rin siya ng Iloilo United Royals, pero hindi na siya nanatili sa team matapos ang mga naging problema ng prangkisa. Sa ngayon, wala pa siyang opisyal na team sa PBA o MPBL, pero aktibo pa rin si Vic Manuel sa mga ligang labas. Sa MPBL, mas may pagkakataon siyang magkaroon ng malaking papel sa team habang nabibigyan din ng oras ang coaching at basketball camps niya. Hindi ito simpleng pagbaba ng liga. Ito ay bagong yugto ng kanyang career. Nang umalis siya sa PBA at pumili ng ibang oportunidad, may ilang basher na nagsabing mukhang pera raw siya o inuuna lang ang mas magandang alok. Pero para sa isang veteranong player, normal na isipin ang seguridad ng pamilya, haba ng career, playing time at kinabukasan pagkatapos ng basketball. Bukod sa paglalaro, nakatuon din si Vic Manuel sa pagtuturo at basketball development. Malaking bagay ang karanasan niya para sa mga batang gustong matuto. Hindi lang niya maituturo ang shooting o dribbling. Kaya niyang magturo ng post footwork, rebounding position, paggamit ng katawan ng legal, pagprotekta sa bola, pagiging matatag sa contact at tamang mindset kapag hindi ka agad napapansin ng mga scouts. Ang kwento ni Vic Manuel ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay kwento ng sipag, tibay at pagiging consistent. Mula Nueva Ecija hanggang PBA, dumaan siya sa championships, injuries, trades at maraming pagsubok pero hindi siya tumigil lumaban. Maaring iba na ang team, liga at role niya ngayon, pero dala pa rin niya ang tapang at pagmamahal sa basketball. Kaya ang The Muscle Man ay hindi lang tungkol sa pisikalan, ito ay tungkol sa isang player na patuloy lumalaban sa bawat yugto ng kanyang career.